Hello, hello! A blessed day. Hello po sa inyong lahat na nandyan at nanonood dito sa video na to. And of course, we are here once again for our Faith Unfiltered, di ba? And for episode 2, which is Walking Through Faith. So, ngayon, may kasama tayong mga guests. Mga guests, di ba? And of course, members din sila ng ating organization dito sa Malaya. And sige, introduce muna. Ako pala si Topher. I'm Charm. And of course, ating two guests. I'm Miggy. And I'm Yuri. Yun. So, welcome sa ating podcast or sa ating Faith Unfiltered for today. So, syempre, parang tulad din ng first episode natin, di ba? May mga set of questions na nag-send. Mga random people, anonymous people, di ba? Talagang may nakasulat pa nga doon, anonymous yung pangalan eh. Pero, yun nga, babasahin natin yung mga katanungan nila and then, of course, by the help of our Lord, sasagutin natin. Para din somehow, di ba, matulungan din yung kanyang mga katanungan. And of course, we have different, ano din dito, na pwedeng i-share sa inyo, mga testimonies, and of course, we'll be based pa rin tayo sa ating Bible. Yun, so start na tayo. Ano po ba ang, ano natin? Unang katanungan. Pero sige, habang inaayos niya, kamusta? Kamusta Miggy and Yuri? Okay lang ba kayo? Okay lang? Okay na, okay. Buhay pa. Parang ano, di ba? Mga special guest natin ngayon, na ano. Yung isa na sa freezer. Nilalamig. Pero ready na ba? Charm? Yes. Ayan. So, sige, ano yung unang katanungan? Parang ano parang, Sabihin mo natin kung kanino galing. sige, ano lang naman siya? Parang naka anonymous name siya. Automatic na naman yun. No? Yes, kung ano yung Okay una, naman. yun. So, galing kay nonchalant guy. Nonchalant guy. So, Nonchalant. so siguro nonchalant siya. Feeling ko okay siya. Feeling okay siya. Tama. Pero ano, sige, ano yung tanong Ang niya? question niya is, I keep trying to follow God, pero minsan parang walang effect sa buhay ko at parang hindi niya ako naririnig. Paano ko ba malalaman na nakikinig siya sa akin? Okay. So, sige, sinong tingin nyo? Kayo guys. Kung meron kayong reflection, di ba? Kung ano yung pwede nating matulong sa ating kapatid na si nonchalant guy. Sige, sige ba? Sige, to start, sabi niya, 'di ba, paano niya malalaman if God is hearing him? The whole point of faith is that you don't really know kung rinig ka ba ni Lord. Mhm. You don't really know kung masasagot ba niya prayers mo. And that's the whole purpose of faith. If you don't, if you know na God is hearing you, then what's the purpose of faith? So the point I'm trying to make is that if you can't, di mo talaga masasabi kung narinig ka ba talaga ng Diyos, but you should have faith that He is still listening to you. Oh, yes. Kasi, and add ko lang din, sabi din kasi sa James ata yun, draw near to Him and He will draw near to you, di ba? Ang masasuggest ko lang talaga is continue on pursuing Christ, on God, kasi that's the only way you'll know that He's near you, is that when you're actively trying to find Him. Okay. Thank you, Yuri. Sige, si Miggy. Meron ka ba? Ayun, agree ako dun sa point ni Yuri na, ayun, faith works that way. God does hear you, pero hindi ka siya a matter of what I feel or what I hear, di ba? So, ayun, basically, dependency on Him, that's what matters. Siguro, hindi pa clear ngayon yung answers or hindi pa clear yung, minsan kasi tayong mga tao, may want talaga tayo na mangyari. Pero, And impatient tayo. Impatient tayo. Pero iba kasi yung works ng Lord, palaging perfect. So, Yes. there's waiting. And dun yung sa waiting na yon, hindi siya yung hindi ka lang stagnant na pag-wait lang ako, pray lang ng pray. Pero, it's a matter of growing and building a deeper relationship with Him. Na, in that way, na you'll understand. Yun, kumbaga. Yun. Thank you. Meron? Ha? Yung i-add ko naman doon sa sinabi ni Miggy na sa faith din kasi. Tsaka kasi kailangan we do some actions. Kasi nga faith without action is dead. So, the moment na alam mong nakikipag-usap ka kay Lord,
and hindi mo alam kung naririnig ka niya. Doon nalabas yung faith eh. And kailangan yung faith natin is naka 100% is sa Kanya. And tayo naman, kapag humingi tayo ng mga gusto natin kay Lord, dapat yung actions natin is aligned pa din sa mga kagustuhan niya. Kasi baka mamaya, humihiling ka kay Lord na, Lord, sana pumasa ako. Pero hindi ka nag-review. So, anong mangyayari, di ba? Parang, anak, ano ba yan? Mag-review ka naman. Di parang gano'n, parang doon papasok yung faith without action is dead. For me. Okay. So, to add dun sa lahat ng mga sinabi nyo, tunay naman yun, talaga, di ba? And we do believe that God is a perfect God. And of course, there is a perfect timing, di ba? And maaaring yun nga, impatient tayo bilang isang tao. So, akala natin, hindi na natin siya makikita o nararamdaman. Pero hindi mo alam. Maaari, may mga possibilities in your life na, ay, ito na pala, nasa harapan mo na, pero hindi mo pala napapansin. Kasi hindi yun yung gusto mo. Pero hindi, dapat yung gusto ni Lord para sa'yo. Diba? And then at the same time, when we pray, diba, ano yan eh, it's always a yes. Always a yes pa rin naman. Pero syempre yung kalugod-lugod sa Panginoon. No yan pag hindi kalugod-lugod. Pero it's always a yes. Maaring, ito yung pinag-pray mo, maaring kala mo no, pero yes pa rin yun. Pero yes siya kasi He has a perfect plan for you or a better plan for you. Diba? And let me share you some verse from the book of Psalm, chapter 145, verse 18. Sabi dito, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. So lahat na tumatawag sa Kanya, in truth, di ba? Siya'y malapit. And at the same time, di ba? All-knowing ng Diyos. Naririnig tayo ng Diyos. Di ba? Maaring hindi lang talaga ito yung perfect timing to answer that. Or syempre, wag din natin kakalimutan, being believers of Christ, di ba? We should have first the relationship with Him. Kasi if you have relationship with Him, mas direct tayong pwedeng manalangin sa Kanya. Di ba? Parang sa isang ama at anak, di ba? Mas pabor sa anak niya. Di ba? Ibibigay niya kagad sa anak niya yung mga hinihiling kaysa doon sa mga hindi anak. So parang ganoon yung concept. So once we have relationship, di ba? Naririnig tayo ng Diyos. Kahit sa mga unbelievers, naririnig pa rin sila ng Diyos. But He has a purpose, He has a reason. And of course, yun nga, hindi laging visible agad ang changes. Pero God is working quietly. Feeling unheard doesn't mean He isn't near or hindi siya malapit sa'yo. Growth is often slow. Diba? Pero it's a progress talaga. Lahat ng parte sa buhay natin, it's a process. And minsan or madalas, God allows things to happen because meron ka pang kailangan matutunan or meron ka pang kailangan pagdaan. Para pag napagtagumpayan mo yun, mas fruitful yung pagpapalang matatanggap. Diba? And syempre, mas gusto niya mas nagde-depend ka pa sa. So, to answer your question, yun nga, tama naman din sila. Pero, huwag kang mapanghinaan ng loob, naririnig ka ng Diyos. Nandyan siya lagi sa'yo. Mas daig pa nga niya ang 7-Eleven eh. Di ba? Ang 7-Eleven, 24/7 lang. Pero hindi. Di ba, pag pumunta ka nga sa cashier, minsan walang crew eh. Di ba? So, walang Gcash. Walang Gcash. Tama. Sira yung machine, sira yung ATM. Di ba? Tapos, minsan ang haba ng pila, meron namang isang cashier, hindi naman binubuksan. Di ba, mga gano'n? But kidding aside, pero di ba yun, si Lord, 24/7, we can always reach out sa Kanya. And yun yung mas gusto niya, yun nire-reach out siya at nagde-depend tayo sa Kanya. So yun lang sa akin for number 1. So thank you for your questions. Anong pangalan niya? Nonchalant guy. So, I hope yung pagiging nonchalant mo, natuto ka. At nakakuha ka ng, syempre, ng words of wisdom from the Lord and from the Bible. So yun, lagi lang dapat din natin isipin na baka nga kasi ito yung gusto natin, hindi ito yung gusto ni Lord. So akala mo, hindi siya nangyayari. Pero nangyari na pala. So yun. Always question yourself. Always test your spirit. Always test your faith din. Ano ba talaga? Tama ba? Sumusunod ba ako talaga? Diba? And then always depend and have faith sa ating Panginoon. Yun. Okay.
For number 2. So, ating second question, galing kay Shaquille.oatmeal. Shaquille.oatmeal. Oy, isa kang Shaquille O'Neal fan. Pero isa kang oatmeal. Anong tanong niya? Sige. Ang question niya is, what is the difference ba ng knowing and believing about God at having a relationship with God? Paano yun? So, parang, inano niya dito, yung knowing, believing about God, tapos, yung having a relationship. For me, knowing and believing God is, kinikilala mo lang siya. Yung like, okay, kilala ko siya. Parang kunwari ito, kilala ko to. I believe in Him. Pero yung having a relationship, it's like, one-on-one, ano kasi siya eh. Tama. Individuality yun. Intimacy. Intimacy, yes. And, syempre, kapag you have a relationship with God or kunwari sa isang tao, meron kang, tawag dito, pwede ka makipag-communicate directly, and then yung malalalim na conversations, di ba? Ganito ka mo. Oo, kapag may relationship ka sa isang tao. Ganon din kay Lord, ganon din kay God, na you can, kapag sa relationship, you can talk to Him like a father, like a friend, best friend, ganyan. Hindi ko na mailabas yung mga gusto ko sabihin. Sige, yung dalawa. Nagdagan yun. Meron pa? Ako, may point ako dyan. What's the difference between knowing and believing tapos sa relationship with Yes. Christ? Siguro may ko siya na ayun, first muna tayo dun sa knowing and believing. So, it's a general knowledge na alam mo existent ng Diyos. Pero, ano ba yung difference na having a relationship with Christ? Diba? So, if you understand it in a human perspective, parang nag-work siya na parang relationship natin with family, with friends. Ganun technically yung relationship. Pero however, yung love na galing kay Christ, it's everlasting eh. Tapos, it's unconditional. Yun yung pinagkaiba niya dun sa love na nare-receive natin from our family, from our friends. Diba? Or yung eros na or romantic love, diba? So, paano ko ba nasabi na ganun yung relationship? Kasi, ano siya eh, for example, when it comes to romantic love, meron tayong may mga boundaries tayo na hindi pwedeng makross. For example, cheating, di ba? So, pag nag-cheat, di ba, cut off na agad. Pero, yung relationship mo with Christ, that's the same din eh. So, pero however, si God kasi, He's a forgiving God. So, ayun. So, yung love na binibigay niya, it's unconditional. So, whatever you do, as long as you come to Him, mag-forgive ka niya. Diba? Paano ko ba i-explain pa ito ng mas maayos? May gusto pa akong i-word out eh. Pero, ayun, what I mean to say is parang, for example, yung knowledge and belief mo, naniniwala ka na isang tao na to ay, iyahamin mo sa isang tao, di ba? Na, kaya sa Ate Charm, naniniwala ko sa existence ni Ate Charm. Pero, yung relationship, iba yung relationship ko sa kanya, di ba? Kung i-compare ko kay Tos, may mga ganong difference eh. So, ayun. So, pag nasa relationship ka din sa kanya, alam mo rin yung boundaries mo, or alam mo rin yung kailangan mong gawin. So, ano ba yung desire nung relationship, yung may relationship ka na God, di ba? So, yun eh. Basically, it's obedience and faith, kumbaga. Yun yung siguro pinakamalapit. Kasi pag knowledge, alam mo lang, naniniwala ka lang. Pero pag relationship, there's intentionality, there's action. Marami siyang factor na you respect the relationship that you have with Him. So, ayun. Rather than believing na isa lang siyang figure, di ba? Na powerful. Ayun. Sabi nga sa journey, don't stop believing. Anyways, yun meron ba? I want to add lang din. Tama naman yung sinasabi nila Ate Miggy. But in today's world, I think nawalan na yung value, yung word na believe. O believe. Kasi John 3:16, di ba? For God so loved the world that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Biblically, yung word na believe is mabigat yun. May weight yung word na yon, yung original word na yon. But in today's world, sobrang shallow na niya. Kasi when I say, I believe in God, yeah, parang in today's standards, you're just saying that,
na naniniwala ka lang na may Diyos. Ah. Pero yun nga, and we're gonna look at it biblically, and yung original word niya, may meaning or malaki yung value ng belief. Mm. When you believe in something, you apply that to your life. Isa sa buhay mo yun. Mm. To simply say that you believe in God in today's standards, yun, acknowledgement lang siya, as sabi niyo nga kanina. But pag biblical basis siya, when you're saying that you believe in Him, dapat makita yun sa buhay mo. Tama. And that belief kasi, yun yung parang magiging foundation for that relationship with God. Kasi you can't really have a relationship with God if you don't believe that He exists. If you don't believe that He is the Lord and Savior of our life. Amen. And then yun, to add with you read it as well. Sabi rin sa John 17, verse 3, "Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." To connection with John 3:16 din as well. Diba? Tama yun. Yung knowing about God is just a head knowledge. Totoo yan. Yung believing that there is God, that there's an existence of God, head knowledge yan. Diba? Kumbaga, lahat naman ng relihiyon, they believe in God. Iba-ibang gods man yan, but they believe in God. Pero hindi kasi yun enough. Diba? Sabi natin sa faith natin, hindi lang sapat yung naniniwala. Meron siyang kasamang dapat pananampalataya, which is faith, di ba? Kumbaga, bukod sa belief, may pananampalataya ka. And of course, to add, relationship with God is daily trust, obedience, and intimacy. Yun yung pinag-uusapan natin. Like talking to Him, listening through His Word, and living surrender. Or parang hindi ka lang informed. Kumbaga sa isang relationship, di ba? Kunwari kami, mag-girlfriend, boyfriend. Meron kaming commitment. Meron kaming commitment sa isa't isa. May relationship kami sa isa't isa. Tama, may boundaries kami sa isa't isa. May respeto kami sa isa't isa. At the same time, meron kaming direct connection sa isa't isa kasi nga may relationship. Hindi yung tulad na kunwari, kaklase mo lang sa room. Magbigay tayo. Kunwari, yung pangalan niya, Robert. Kunwari, si Robert, kilala ko si Robert. Kaklase ko siya. Pero wala kang relationship sa kanya. But you believe and you know that Robert is existing sa class mo. Di ba? Pero iba yung meron kang intimacy, not just for yung talagang intimacy as couple, intimacy as a friend, as a family. Iba yung pag may direction, meron ka talagang direct relationship sa kanya, di ba? Mas iba yung approach and mas, mas deeper yung conversation na pwede nyo pag-usapan. Diba? Mas open kayo sa isa't isa. Diba? So, hindi talaga sapat kapag sa Diyos, yung naniniwala ka. Dapat nananampalataya ka, umu-obey ka. And of course, sa isang relationship, there's sacrifices. Diba? So, if we commit ourselves, or if we have faith, or we serve God, or if we have relationship with God, there is always a sacrifice. Sacrifices, I mean. Bawa yung time natin. Parang ganito. Ba't ba tayo nandito? Instead na nag-aaral na lang tayo, di ba? So, sacrifices yun, di ba? Kumbaga parang, ba't tayo nandito? Kung pwede naman tayong makipag sa ibang friends, di ba? May mga sacrifices kang you need to make sa relationship. Di ba? Hindi lang sa friendship, kundi lalo na sa Diyos. And yung sacrifices na yon hindi madali bilang isang Kristiyano. Kaya yun ang for sure masasabi kong major differences niya. Na if you believe, wala kang commitment, wala kang sacrifices, wala kang obedience, and wala kang intimacy. Pero pag may relationship ka talaga, lahat yun, papasok. And lahat yun, dapat mag-a-adjust ka. Diba? Sa isang relationship, you have to adjust. And kay Lord, lalo na. So kung gusto mo talagang matuto, mag-grow bilang isang tao, you have to open your heart. You have to have a teachable heart para makorek ka, mag-mature ka. Mag-mature, I mean, wag may D. Kasi araw-araw tayo nagmamature. Di ba? And, totoo yun eh. Ang tao, hindi kaya niya magbago sa sarili niya. Tanging Diyos lang. So, paano mo mangyayari yun? Have relationship with Him. Have faith in Him. And be open sa kanyang mga tinuturo at sinasabi. So, yun. Talagang mabigat pag sinabi mong relationship eh. Diba? Kumbaga ang daming factors eh. To add lang, Kuya Toms, Yun. parang may question kasi siyang hindi natin nasasagot dun sa Alin? So Sige. basically, Ay, yung difference add na- ko na question Sige. lang dun is, paano po ba tayo magkakaroon ng relationship with Christ?
Ayun na lang. Okay. Feeling ko kulang Maganda yan. ano yun. Okay, go. Paano ba tayo magkakaroon ng relationship? Okay, bigyan kita ng simple analogy. So, ikaw, kung naririnig mo to, nakapanood, bibigyan kita ng simple analogy. Di ba, lahat ng tao nagkasala. Lahat ng tao. Tayo naman eh. Diba? We're born sinners. Wala namang perfect in this world. Only God. Diba? But, the only way to salvation, of course, is to have relationship with Christ. Sabi nga, di ba, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi niya sinabing through religion, through good works, through me, through Jesus Christ. And papaano yun? Di ba? We have to do this. Yung sinasabi, may tinatawag kaming ABC. Yan, pinag-aaral natin sa Bible study yan. ABC. Yung A, you have to admit that you are a sinner. That you are lacking of this, of that. Marami. Talaga nag-fall short ka. Letter B, ayan, pinag-usapan natin. You have to believe. Diba? You have to believe in Christ. Maniwala ka na siya'y Diyos, siya'y namatay, siya'y nilibing, at siya'y nabuhay sa krus ng Kalbaryo. At napagtagumpayan niya ang kamatayan. And of course, yung Lordship and being a personal Savior, you have to believe on that. Letter C, hindi Christopher. Confess. Confess. You have to confess or you have to repent sa ating Panginoon Diyos. Ano yung repent? Di ba, admit niya, naamin mo na makasalanan ka. Repent, sabihin mo. Aminin mo talaga. Pag sinabi mong repent, hindi lang siya confess eh. Pag sinabi mong confess, sinabi mo lang. Yung repentance may kasamang pagtalikod. 180. Wag 181, wag 179 ha. May konti pa eh. 180. Wag din 360, babalik ka lang. Old ways eh, 'di ba? So 180 degrees return, 'di ba? So yung ABC na 'yon, mahalaga 'yon. 'Yun yung basic. Pero ito yung pinakamaganda example din. Isipin mo si isang manliligaw, lalaki at babae. Eto, sabihin sige, sample na natin. Ako si lalaki, sabihin natin ano lang to, example lang. Ako si Lord, si babae, yung tao. Sabi ni Lord, anak, or sabihin natin, wala rin yung babae. Uy, mahal kita. Then si babae, it's up to her, or si tao, it's up to them, if they will open their hearts, and they will also reply, I love you too. And then pag nag-reply kasi, di ba, ang isang relationship, mabubuo yun eh, di ba? Bawa, I love you too. Yun na buong relationship. So sa Diyos, kailangan din natin i-open yung sarili natin. Di ba? And kailangan din natin tanggapin siya bilang Diyos sa tagapagligtas natin. But because that is the only way to salvation. Di ba nga? Sabi rin, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So not all people are children of God. The children of God is for those who believe and receive Him, diba, as their Lord and personal Savior. Kaya yun yung sinasabi natin, may direct relationship tayo. Diba? So yun yung pinaka-basic ABC. Admit, believe, confess. Pwede mo nga dagdagan yun na letter D, i-declare mo. Diba? Declare with your heart that Jesus is Lord. And He died and rose from the dead. And you will be saved. Diba? Kasi kapag hindi natin yan nagawa, kung faith lang, hindi sapat. Kailangan may repentance. Repentance and faith in Christ Jesus. Yan ang salvation. So I hope nasagot ko. Pero mamaya, mag-pray tayo. Kung sa mga taong gustong makakapanood nito, we will lead you into prayer. Kung gusto mo na interested ka or gusto mo maramdaman yung encounter with the Lord and paano ba tanggapin ang ating Panginoon Diyos kung hindi po matatanggap. Pero sa mga tumanggap na, pwede nyo namang sabayan din. Wala namang problema yan, di ba? Pero yun, I hope nasagot ko. Did I miss something? Wala na naman siguro. Di ba? Ayan. May add pa? Amen. Amen. Pero yun. Sige, next tayo. Next question galing kay Aki. Ay, si Aki, sino yan?
Nagsaserve naman ako sa church. Okay. Pero bakit parang empty pa rin ako inside? Okay. Medyo mabigat to Okay. So, maaaring kapwa believer siya. Maaaring kapatid sa Panginoon. Sige. May mga ganito ba kayong experiences in your lives? Na parang you're serving God. Pero parang you're still longing. You still feel empty or parang may kulang or parang hindi talaga parang may something in you. Meron na ba? Sige nga. Personally kasi Sige. kuya, I don't think the act of serving is meant to be fulfilling. Okay. Kumbaga, you're serving because you feel fulfilled in Christ. You're serving because you have the heart to serve. You're serving kasi binigyan ka ng Diyos ng kakayahan upang mag-ikot. Amen. Lagi rin ito tinuturo sa church namin. I mean, personally, yung music ministry namin, we're not that good kasi small church lang yun eh. But our pastor keeps on reminding us that yung heart lagi i-check. Yes. Yes. Kasi baliwala kung gaano ka galing mag-gitara, Tama. baliwala kung I gaano ka agree. galing mag-kumanta, baliwala kung gaano ka galing ka mag-drums. It doesn't matter if you don't have the heart The to serve. heart. So sa brother or sister natin who asked this question, if you don't feel, ano yung word na ginamit niya? Parang empty pa rin siya empty. inside. Empty. If you feel empty, I don't Mag-search. think dapat dun mo hahanapin yung fulfillment mo sa serving. It should be in Christ alone. Amen. Sige, other? Sa akin, siguro yung ganyang experiences, it's one of the most common na naranasan ng mga Christian. Hindi lang sa music ministry, yung Sa lahat. spiritual burnout, kumbaga, na Tama yan. you're there, your presence mo na doon, pero kumbaga yung soul mo or yung desire mo to serve God, wala. So, hindi ko naman siya masisisi bakit nafe-feel yun. Kasi it's normal, tao tayo. Hindi tayo palaging full, kumbaga. May pagkukulang tayo. Pero, paano ba tayo mag-fulfill? No? So, we go back to our roots, di ba? Bakit ba tayo nagsiserve? Yung mga ganong question, di ba? Kanino ba natin to ginagawa? Di ba? Or, sino ba yung makakapag-fulfill sa atin? To add nga dun sa sinabi ni Yuri na it's not about the service that fulfills, but who we do the service for. Yun. Yes. So, ayun, go back to your roots kung saan ka nagsimula, di ba? Or kung para kanina mo ginagawa. Kasi, it's an identity, siguro, masasabi ko rin siya, identity crisis. Kasi, you're in the middle of performance and service. Yun Tama. yung So, ano ba yung nawiweigh mo doon? Kasi pag nagpo-focus ka dun sa pang-taong view, mauubos at mauubos ka eh. Kasi nga, wala namang nakaka-fulfill eh. May holes talaga tayo na never meant to be fulfilled by our own. Pero, ang good news is, may Diyos na kaya mag-fulfill ng mga holes na yun. And, ayun. Yan lang. Sige. Nung Yuri. pumunta kasi ako sa parang event ng church ng friend ko, may speaker sila doon. Sabi ng speaker niya, it's okay to be busy in the kingdom, but don't be so busy that you forget about the king. Amen. Yes. So sa situation ni Aki, tama ba? Okay. Na if siguro baka nababurn out na siya, sabi ni kuya, or maybe sobrang busy siya, hindi niya mabalance yung serving niya tsaka yung akals niya or whatever. I think yun nga, sabi ni Miggy din, we should always be reminded of our King, of our God. I agree. Meron? Iniisip ko pa. Sige, ako muna. Sige, to add, sabi din sa Matthew 15, verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Masakit yun. Pero lagi nyo tatandaan, tama yun. Don't forget the King. Always go back to your first love. Ano ba yung first love mo? Hindi yung hobby mo. Dapat ang first love mo si Christ. Kasi siya yung talagang, alam mo yun, yung na-encounter mo siya. Balikan mo yun. Yung punto ng buhay mo na nung panahon na tinanggap mo siya, kinakausap mo siya, balikan mo lahat ng moments. Go back to your first love. Kasi pag nakalimutan mo yun, mape-burn out ka talaga. Sabi rin, di ba, service is good, di ba? Pero pag wala yung intimacy, lagi yung pinag-uusapan natin kanina, it leads to emptiness. Ministry should flow from relationship with Him, not replace Him. Tama.
diba, as a part din ng music team or kahit anong ministry, pasok pa rin ito. Huwag natin laging titingnan ng tao. We don't serve man, we serve God. Diba? And ako as a worship leader, mahirap talaga sa akin na, alam mo yun, mag-lead ng congregation. Kasi titingin talaga tao sa iyo eh. Diba? And at the same time, as a leader, mahirap talaga. Pero ako rin, by heart, and isa rin sa testimony ko yan sa buhay ko. I'm not a singer, but God gave me a task. I just accepted it kasi wala talagang choice no at time na yun. Walang pipili, kundi ako lang. So sabi ko, sige, if God's will, I will accept it. Tinanggap ko. Ever since the pandemic, ako na naging worship leader sa amin. Pero talagang by heart lang naging basehan ko. Kasi, I have roots naman from music dahil family of musician kami. Pero hindi talaga ako singer professionally. Kumbaga, iba yun eh, di ba? Iba yung usapan na yun. So, maaaring pumiyok ako, maaaring mag-flat sharp ako, di ba? May mga ganun moments na kapag nag-lead, di ba? Di mo maiiwasan yun, di ba? Pero sabi ko hindi, kahit anong mangyari, I will serve Him by heart. And glory to God kasi nag-improve ako talaga by singing din. Kasi, syempre, di ba? Charot. Hindi, siyempre, di ba? Sa tagal din naman ng years na nagsiserve. Pero doon na yan, naramdaman ko rin yan na nagsiserve ako, pero parang wala nangyayari. Totoo yan, there is a burnout din. Hindi lang dito sa mundo, kundi nagbe-burnout ka rin kahit sa spirito mo. Diba? Kasi minsan nakakalimutan mo, oo nga, dapat kay Lord ang focus. Dapat sa first love lang. Huwag mong hayaang mas-snatch yun sa'yo. Always remind yourself to focus on the King and on your first love. Kasi siya talagang dapat pinaglilimutan. Diba? And it will follows all. Diba? It will follows all. So, yun nga, magbigay ka lang ng service, patuloy, and check always your heart. Kasi magpandin lang talaga ang puso. Diba? So, nasa atin pa rin, nasa choices pa rin natin. Para at least mag-grow tayo, maaring pwedeng may something in you na hindi pa forgiven, may something in you na hindi mo pa nare-release. Kaya it makes you feel empty or makes you feel guilty or what. Diba? I-release mo lahat kay Lord. Talk to Him. Diba? Reach out to Him. And let Him move and let Him touch your heart. And yun, bumalik ka talaga doon para maramdaman mo ulit kung ano ba yung nakilala mong Diyos, ano ba yung tinanggap mong Diyos at nagdikta sa'yo. Ma-add mo na? Or ano? Na-experience ko din kasi siya. Uy! Ay, umiyak. Umiyak. Hindi kasi sa dati kong church. Ayan tayo. Ano kasi ako, part ako ng media. Sa Okay. media ministry ako. And then I have this leader. Every time na, syempre, ako yung mag-flash, ganito, mag-aayos. But every time na kunwari maliit lang ako ng 1 second, maya-maya, ano ba yan? Ano ba? Parang, ano ba to? Naobliga na lang akong mag-serve. Naobliga na lang akong gawin to every Sunday. Because may mga leaders na nakatingin sa akin. Ganun yung nafe-feel ko. But then, nung umalis na ako dun sa church na yun, nakahanap ako ng bagong church. But bago ako lumipat, nag-reflect muna ako ng Lord. Ano ba dapat kong gawin? Kasi sa past church ko is, I don't feel good na. Parang, naobliga na lang akong umattend every Sunday just to do this task. Hindi na siya from the heart eh. Totoo. From ano na lang siya You eh. serve because of obligation, Oo. not by heart talaga na because you serve para sa Panginoon. Oo. Like, umabot siya ng ilang years ng ganon. Tapos, routine ko na lang siya. Naging Gigising na lang ako routinary ng Sunday kasi lalaptop ako, tapos maglilipat-lipat ako ng preaching, ganyan. Nawala na sa akin yung first love ko, doon pumasok yung ano. First love. Ay, bili pala. Sorry. Sige. Yung, hindi natin ito kasama. Ay. Doon lalabas na, nawala na yung ano ko eh. Yung sa roots ko, yung sinabi din nila.
But then, nung umalis na ako sa church na yon, before ako lumipat dun sa bagong church, nag-reflect ako, okay, dapat pala hindi yung ibang tao yung pag-servan ko, kundi si Lord. And kwento ko lang, lipat ko ng bagong church, sila pa din. Pagpasok ko, ay, may media tayo, ha? O, media na naman, parang yun yung thinking ko. Hindi niya to alam. Wala akong pinagkwentuhan nito na, kakapasok ko pa lang sa bagong church, tapos pinag-media ako agad. Mm. Thinking ko nun, ito na naman. Nandito na naman ako sa laptop. Maglilipat na naman ako ng slides. Pero, nung moment na yon, dahil bagong church na, I feel like, nagbago. Hindi na siya yung parang may matang nakatingin sa akin na pag nagkamali ako, papagalitan ako. Hindi na ganun yung thinking ko. Naging na ako, tawag doon, naging free ako, parang ganun. Malaya. Na, Malaya. Malaya. Naging ganun na ako. Tapos, weeks goes by, Sunday, ganyan. Parang na ako, tawag dito. Break. Parang nag-breakthrough yung buhay ko noon sa pagiging media na laging tinututukan na pag nagkamali, ipapagalitan. Pero, to media na, mas gusto ko nang gawin. So, sa church namin ngayon, isa ko pa lang, wala pa akong leader. Pero ako pa lang mag-isa. Mas nafe-feel kong, mas gusto ko tong gawin ngayon kaysa nung before. Walang nag-oobliga sa akin. Walang humuhusga sa akin. Ganon. Tapos, sa pagre-reflect ko din, na yung pagsiserve dapat hindi sa tao. Hindi ka sa tao Kay nakatingin, Lord. kundi dapat kay Lord. And, dun sa part na question niya, pero bakit parang empty pa rin ako inside? You should check yourself if there's something na hindi mo pa nale-let go, na hindi mo pa naibibigay kay Lord wholeheartedly. Kasi baka mamaya may something na 60% mo pa lang siya nabibigay and then the rest is nasa iyo pa din. Yung 40%. Huwag kang magtira. Oo. Dapat wholeheartedly Oo. give it to the Lord. Kasi baka mamaya yung pagsiserve mo is napipilitan ka na lang din. Or Not by heart, but by parang obligation. masasabi na nagsiserve ako every Sunday akong ang tawag dito, yung attendance ko, kumbaga ganon. Dapat, hindi ganon. Dapat kay Lord lang lahat. So, yun. Sa kahit anong church yan, let's always focus on God. Mm. Not to people. Yes, God uses people, pero let's always remember our salvation, our relationship is individual. So it means, iba't iba pa rin tayong relationship at pangungusap sa Panginoon. Di ba? Sinabi ni Lord yun? Yes. Oo. Di ba? So, yun. Pero dito sa taong to, syempre, hindi naman namin alam kung ano yung estado mo sa church. Hindi namin alam kung ano yung mga ginagawa mo. Pero it's still you eh. Ikaw ang nakakilala sa sarili mo. Ikaw ang nakakaalam yan. Pero, you need to ask for help kay God pa din. Para alam mo yun, Yes. mag-focus ka sa Kanya kapag nag-serve ka sa church. Check your heart. Baka ikaw may problema. Mm-mm. Pero if hindi ko may problema, don't let the other people around you or environment affect you. Diba? Kasi pagka inapektuhan mo yung sarili mo, nako, it follows. Pwedeng magkaroon ka na ng comparison, pwedeng magkaroon ka na ng something in your heart that the devil or that the demon can use it against you. Isipin nyo, lalo na pagka, wag mo naman ma-feel na, kunwari, baka mas better yung worship leader sa akin kasi taga-ayos lang ako ng upuan. Hindi. Walang pinagkaiba ang taga-ayos ng upuan sa worship leader. Parehas silang naglilingkod, parehas silang ginagamit ng Panginoon. Kahit taga-ayos sa ng upuan, you're blessed. You're talaga, appreciated ng ating Panginoon. Kasi lahat yan ministries. Yes. Iba-iba man tayo, but still lahat yan is a service to our Lord. So always check your heart, pray,
and give it to the Lord. Yun yung talaga, yung bottom line. Yun. Yun, hindi live testimony na, pero sige, sige. Next tayo, sige. Next is kay Qwerty na lang. Qwerty. Ay, parang kilala ko yan. Sige nga, anong tanong niya? Ang tanong niya, ay, I'm struggling with consistency in my walk with Christ. Any advice? Uy, sino kaya to? Sino kaya? Sino kaya yun? Sige, may sagot ba kayo? Sige. Hindi ko gets ba't kinatawa ka nila. Mamaya natin pag-usapan. Pero sige. O, ikaw na. Ako, sige, ako nagsasagot. Sige. Parang kilala ko kasi sino nagtanong nito. Sige. Anong tanong ulit? I'm struggling with consistency in my walk with Christ. Any advice? Sige, from the book of Galatians, chapter 6, verse 9. Teka lang ha. Galatians. Lumpas pa. Galatians. Yan, dapat pagkabisado niyo yung 66 books. 6:9. Okay. Sabi dito, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Diba? Consistency is built through small, yun nga, kahit small or big daily services mo, prayer, of course, through scripture, and of course, your obedience. Diba? Huwag kang laging titingin sa perfection kasi there's no perfect talaga aside from Christ and aside from our Lord. And of course, we should aim rather for our faithfulness, our service, and obedience sa ating Panginoon Diyos. And especially, hindi dapat ang paglilingkod sa Diyos seasonal. Diba? Hindi dapat dahil weak ka ngayon, ay hindi, papapekto ka na. No. Literal na through thick and thin. Literal na till death to us part. Diba? Kumbaga ganun. Kumbaga kahit nangihina ka, magpalakas ka sa Panginoon. Kaya nga kailangan mo mas mag-depend sa Panginoon kasi nangihina ka. Not just physically, spiritually, lahat. It's financially, mentally. So, yung consistency, talagang nasa heart din yan. And dapat meron kang teachable heart. Always. While you serve, may teachable heart ka. Para meron, if ever, tinatama ang Panginoon Diyos, you're open, mas magmamature ka. And yun nga, always look to Him. And always aim for your faithfulness and your obedience sa ating Panginoon Diyos. Diba? So, yeah, you don't have to be perfect. Kasi no one is perfect. Pero God looks into our hearts. Diba? Tama ngayon, kanina pinag-usapan din, hindi sa performances. Pag worship ka. Hindi sa performances. Sa heart mo, while you serve. Diba? Bakit ka ba tumatayo? For the people ba? You perform kasi ang galing ko mag-bass. Gano'n? Ang galing ko mag-gitara. Hindi, wag ganon. Dapat sabihin mo, Lord, lahat ng kagalingan ko, lahat ng talentong binigay mo, binabalik ko lahat sa iyo. Dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng karunungan, ng kaalaman, at kagalingan na ito. Always give credit to Him. Diba? And yun nga, always walk sa Kanya. Kahit mahirap, rough road. Actually, mas worth it nga yun yung rough road. Di ba? Kasi, hindi ko naman sinasabing huwag kang pumunta dun sa flat road, ha? Iba-iba pa rin naman. Pero, worth it pa rin kapag may pinagdadaanan ka. Kasi God allows things. Di ba nga? Sabi ko. Dahil, if He allowed these things to happen in their life, mas magde-depend ka sa Kanya. And in the end of the day, pag napagtagumpayan mo, hindi lang ikaw ang nag-breakthrough, kundi nabigyan mo ng glory si Lord. Bakit? Sasabihin mo, Lord, tama ka nga. Lord, ang galing mo. Lord, thank you dahil nagtiwala ko siya. Diba? So, maaaring, mahina ka sa ganitong mga moments, physically, mentally, lahat, factors. Pero dapat, hindi seasonal ang paglilingkod mo sa Diyos. Diba? Kahit sabihin mo may flu ka, pwede ko pa rin naman mag-pray nun eh. Talk to God. Diba? Kumbaga, ibigay mo pa rin lahat ng service mo. Acknowledge Him always. Literal na talk to Him. Diba? Na yun nga yung relationship mo, pagtibayin mo sa Kanya. So yun, I hope dito sa kakilala ko na to, di ba? Natuto siya. Sino kaya yun? Yun. Pero, ayun nga, I hope nabigyan ka ng
yun nga, ng wisdom from this. And of course, yun, na-help ka namin sa iyong concept. Pero kapatid, God bless you. And always continue serving the Lord. Huwag kang susuko. Sabi nga, di ba, sa amin, sa pagsayaw, sinasabi kami, susuka lang, pero hindi susuko. Diba? Magkasakit ka lang, pero hindi ka susuko. Kahit sa course, pwede ka magsumuko. Mag-ship ka na. Di ba? Hindi, joke lang. Pero ibig ko sabihin kay Lord, hindi. Dapat huwag kang bibitaw. Di ba? So, dapat talaga focus on Him. Kahit mahirap. Di ba? Kasi, yun nga mas doon mo matetest din yung faith mo. Doon mo rin mas mapapatunayan na tunay ang Diyos. Lalo na sa mga days of trials and situations. Bakit? Mas mapapakita niyo yung glory niya na, totoo si Lord. Totoo siya. Pinagpala niya ako at pinalakas niya. Di ba? So yun lang naman ang maibibigay ko dito sa ating munting kapatid. Si QWERTY dito ang pangalan niya. may added pa ba kayo? Or next na tayo? Kasi parang okay na siguro yun eh. Kilala natin yun eh. Siguro mag-a-add lang ako ng sige, konti. kapatid, sige. Syempre, sarili mo pa rin yan. Ikaw pa rin nakakilala sa sarili mo kung bakit you're struggling. Kasi baka may times na you're doing this, pero yung other, ng utak mo is, you have this, paano ba? Parang, next, please. Hindi mo Hindi, kumbaga yun, baka may part pa sa'yo na nag-hold back, kumbaga. Yung pagsastruggle kasi, it's your choice mo naman din kasi siya. Baka kasi, meron kang plan na ganito with the Lord, pero you still have that help. Nasa utak ko na kanina eh. You have this with the Lord, pero you still have your own about yourself. So you're struggling with it na hindi ka na makapag-focus kay Lord, parang ganun. So check yourself, if there's something na nag-hold back pa rin with your walk Diba nga sabi with natin, God, if we with Christ. plant, mag-harvest tayo talaga. So dapat patuloy lang. May fruit yan. Hindi end of the Nasa day. utak ko yun. Di ba nga sabi natin, huwag tayo magpayaman dito sa mundo, magpayaman tayo sa Panginoon. So let's share, let's give it all to the Lord. And of course, laging always check your motive din. Di ba sabi nga, maling motibo, maling resulta. Tamang motibo, tamang resulta. So always check your heart and your decisions. And of course, ask God for guidance. Kasi, yun pa rin yun eh. Siya pa rin talaga ang tutulong sa atin. Maring nahihirapan tayo with ourselves, pero siya talaga ang makakatulong sa atin. Di ba? That's the true answer. True stone. Di ba? True stone yun, sabi nga ni Tristan. Shout out kay Tristan kung nanonood. Oh, good. Sige, meron pa ba kayo? Sa pagiging inconsistent kasi, ako din. Siguro naman parang lahat. Lahat naman, walang perfect talaga. Pero kasi nga, di ba sabi, God knows your heart. Yes. The thing that you can get out of that is either you're rest assured that God knows your heart, kumbaga confident ka na, alam naman ng Diyos na siya nasa puso ko, ganun. Or matakot ka. Kasi God knows your heart. All-knowing God. Malay mo, pag chinek nga ni Lord ang puso mo, iba pala ang laman. So, yun. Advice ko lang sa'yo, as sabi nga nila atin, kuya, check your heart. Pero wag lagi rin puso, may wisdom din. Because heart is the most deceitful. Yeah. Above all else, guard your heart. Sino kaya yun? Ako na. Anyway, sige. Ayan. Kaya natatawa sila kuya. Kasi ako talaga Ayun! First of all, hindi ko kasi expected na magsispeak din ako. Second of all, kasi alam ko rin na may nagsastruggle na Christians na hindi na ako about inconsistency. Pero to give you the context of it, kaya ako siya natanong, kasi alam ko naman sila kuya is very din. So alam ko may sagot sila doon. Glory to God. Ang ano ko lang is, ayun, parang there are times kasi na, this past few weeks pala, mga siguro 2 weeks na,
ayun, parang it's a battle siguro na, and I pray every morning na parang, Lord, check my heart, align my heart, my desires today. Pero, ayun, at the end of the day, mag-reflect ako, yung pinag-pray ko ba, nakita ba siya sa buhay ko ngayon, ngayong araw. So, yun yung struggle. Siguro, ito yung mahirap kasi pag meron ka na talagang relationship din with Christ. Kasi, ayun yan, parang kay Paul din na, alam ko na yung dapat gawin pero hindi ko ginagawa. So, may mga ganong scenarios. Pero ayun nga, glory to God din na yung um, the three values din that I live with is love, law, and grace. Yun talaga yung pinanghahawakan ko. So, ayun, parang this past few weeks din, gamit na gamit ko yung God's grace. Amen. Kasi, ayun, kaya nandito pa rin ako ngayon eh. Kasi alam ko, siya lang yung may kasagutan dun sa ano. Kasi I'm still trying na to be consistent, kumbaga. Kasi yun talaga yung pinaka siguro Totoo. mahirap na, iba kasi yung, yung flesh mo eh, yung Totoo desires mo eh. So, ayun na, tama rin yung sinama nila Kuya Tops na always check your motives. And, ayun, question lang siya kasi siguro hindi rin siya masyadong natatanong ng mga Christians and parang nanonormalize siya na okay lang pala maging lukewarm, okay lang pala Oo, maging hindi pwede. consistent. So, ayun, it's not a tolerating. So, ayun, since I trust din naman yung Malaya since Glory to they're God. brothers Glory and to God. sister in Christ. So, ayun, ito lang parang life testimony talaga na kahit you have a relationship with Christ, hindi ka perfect. Nag-i-struggle. So, ayun, parang it's an opener din sa mga viewers na, ayun, imperfect din kami. So, may mga pagkukulang din Kasi kami. sinasabi nila, kasi perfect yan eh, kasi Christian. Ayun. No. So, ayun. Siguro, to add a question lang din, para malaman din naman ng mga viewers na mas deeper pa. Siguro yung how do we deal with distractions? Distractions. Wait lang, to add muna dun sa kanina mo. Diba? Sabi nga sa Bible, sa salita ng Diyos, huwag ka maging lukewarm. Either mainit ka or cold, pili ka lang. Hindi pwedeng nasa gitna ka, hindi pwedeng ganun. So dapat, yun nga, always check your heart, your motive. So, hindi lang to para kay Brother Miggy, kundi sa mga Generalize. nakikinig at sa same struggle or same experiences na naranasan. How do we deal with distractions? Grabe yung bigat ng tao. Next question. What kind of distraction? What kind of distraction? World distraction. Siguro yung kung saan tayo, yung sinisik palagi ng flesh natin or ng desires natin. Yun na, i-general na lang natin yung question. Kasi may iba distracted sa studies, may iba distracted sa... Wait lang, distraction ba o distraction? Distraction. Pagkasira? Distract. Distract. Okay. Sabi ko, distraction sa tabo. Okay, anyways. Sige. Distraction. Actually, yun yung mahirap. Talagang ang tao, bilang isang Kristiyano din, di ba nga, pinag-aaralan natin yun, the man has three parts. The spirit, the soul, and the body. Si soul, siya yung gitna. Si body, ito yung flesh natin. Si spirit is from the Lord. And once we receive Christ, may spirit tayo na renewed. Nabuhay ulit yung spirit. Na dead end dati. Diba? Kaya nga naging born again kasi nabuhay muli sa spirito. So yung soul mo, laging nag-i-struggle yan every day. Pagkagising mo pa lang sa umaga, mag-i-struggle ka na. Anong unang hahawakan mo? Cellphone mo o Bible? Anong unang gagawin mo? Titingin ka ng oras o magpe-pray ka? Doon pa lang may choices ka na. Doon pa lang mag-i-struggle ka na. Diba? Sabi nung katawan mo, anong oras na naantok pa ako? Sabi ng spirito mo, no, mag-pray ka muna. So, si soul mo, laging mamimili yun. Kung si fleshly desire, yung dinedesire mo, o yung gusto ng Lord, o yung spirito mo. Lagi yan na pagpipiliin ka. Diba? Kaya may inside joke tayo eh. Totoo to Being a Christian, totoo to. Pero somehow nagiging joke. Ang trabaho, ang pag-aaral, o ibang bagay, sagabal sa fellowship yan. Totoo yun. Kasi di ba nga, yung commitment mo nawawala yung consistency mo dahil may ibang factors na responsibilidad ka dito sa mundo. Totoo naman, this is a corrupted world. Di ba? And dahil nga sa sin, naging ganito. Kailangan natin mag-work, kailangan natin ng ganyan, etc. Di ba? Pero because God is merciful, loving, di ba? Binigyan niya si Christ for us to be saved. Pero still, yun nga,
mahirap pa rin dito sa mundo. Pero lagi nating tatandaan, di ba, huwag tayong mag-conform to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Di ba? So, halimbawa sa TikTok, di ba dati parang may mga inside yung mga churches, huwag ka mag-TikTok kasi may mga ibang ganito, may mga magulang. Kasi bad influence yan. Totoo yun, kasi mundo. Pero you can still use TikTok, but in other ways, be a good influence. Ikaw mag-influence sa ibang tao. So sa kung ano man ang field mo, ano man, nasan ka man, ano nasasakupan mo, be an influence to others. So if you know the truth, share the truth. Pero with love, ha? Huwag natin kakalimutan yun. With love, always, and compassion. And yung good news ni Lord ang lagi mong iparating. And yun nga, totoo, nakaka-distract ang mundo kasi nandito tayo eh. Pero sabi nga, di ba, once we receive Christ, hindi na tayo citizens of this world. We are citizens in heaven. So technically, foreigner na tayo dito. Spiritually, di ba? Medyo malalim siya, pero that's the truth, di ba? Kaya mahirap talaga na tayo nagko-cope up pa rin. Di ba? Nagkakamali pa rin tayo. But ang kaibahan, we do not live in sin anymore. We make mistakes, but we do not live in sin anymore because we repented, we received Christ as the Lord and personal Savior. Pero mga kapatid, bilang Kristiyano, dapat pa rin, humihingi pa rin tayo ng repentance. May repentant heart pa rin dapat tayo. Hindi dapat porket nabibigyan mo ka ng Lord, lahat. Wala, dala-diretso ka lang. Magbubunga yan. Pag hindi mo nirelease lahat ng unforgiveness sa heart mo o lahat ng sins mo, magiging foothold yan ng kaaway, magagamit sa'yo. So dapat always, every day, pray, ask for forgiveness, for cleansing, and for the help of the Lord. So yun, sa distraction, ask din kay Lord, prayer ka, diba, para focus ka lang. Pero talagang, may kailangan ka talagang i-consider dahil sa, bilang estudyante, we have the responsibility to study, to graduate. Pero dapat, lagi mo rin iisipin, di ba, lagi mo rin iisipin na yung responsibility mo and yung relationship mo sa Panginoon. Pero if ever man, may ganitong factor na nangyari sa buhay mo, meron kayong Bible study. May klase ka. Anong pipiliin mo? Tapos exam. Anong pipiliin mo? Di ba ang hirap nun? Yung Bible study mo, gusto mo yun eh. Kasi matututo ka eh. Pero kailangan mo rin to. Pwede mo pa rin kunin yung pag-i-exam mo. Pero make sure mo. Kasi nga yung walk mo kay Lord, individual tayo, di ba? Kahit na nag-take ka ng exam, always acknowledge Him and glorify Him. Pray pa rin. Na kahit man hindi mo nga na ano yung Bible study schedule mo, dapat magpuri ka pa rin. Magpasalamat ka. At manalangin at mag-depend ka sa Kanya. Doon makikita pa rin niya yung heart mo. Na even though nasa ibang lugar ka, kung nasaan ka man, nagiging remain faithful ka. And yung somehow, kahit man hindi sa church directly, yung faith mo nagiging consistent. Kasi you always depend on Him. Whenever you go, di ba? Whatever you do. Kaya nga, whether you eat or drink, di ba? Acknowledge Him. So yun yung siguro madami talagang distractions, pero if ever nandun ka na sa punto ng distraction na yun, lagi mo lang i-remind yung sarili mo. You have to pray, acknowledge God, and He will lead you and He will help you doon sa distraction yun. Para at least, hindi ka ba impluensya ng mundo? Ikaw ang mag-i-impluensya. O ikaw ang tutulungan ng Panginoon para malagpasan mo yung mga distractions na in your life. Kasi yun talaga, yung schedule talaga ang kalaban natin mga Kristiyano. Schedule. So yun lang, humahaba, pero I hope nasagot ko yung tanong mo. But yun nga, sa mga the same question, I hope, yun nga, by the grace of God, ay nasagot na. Sige, I think last na, no? Kasi we're running out of time, pero sige, pili ka na lang. Pili ka. Ito na lang. Yung sa dulo. Yung sa dulo. Sa pinakadulo. Hindi mo makapang. Ito na yung prayer. Gusto ni Miggy yun eh. Hindi ko talaga Ayaw yun. Sige. Oh, Yung sige. last question natin. Yan lang last question. Oh, ito, may last question daw. Galing siya kay Cutie Kate. Cutie Kate! Kate ba? Cake. Kate. Cutie Kate. Cutie Kate. So, pangalan niya Kate siguro. Alam, So, kung sino ka man, ito tanong mo.
Alam kong red flag siya, pero gusto ko pa rin. Ay, Okay, tuloy. Meron pa yan. Paano ko ipaglalaban feelings ko without disobeying God? Okay, Sino una? Alam mo naman, ay, nagalitan. Wait lang, paano niyang meaning na red flag siya? Red flag yung tao or red flag yung decision na ipaglaban? Parang feeling ko, alam kong red flag siya. Yung person mismo siguro red flag yung ways niya as a person. Siguro, gawin na lang natin, kung hindi man natin sure, kasi hindi directly yung tanong niya. And then, Hindi kasi in ano different ways na siguro, in towards a person, or towards din dun sa red flag decisions Dalawa. niya. Siguro, pwede yun. Pwede. Sige. Pero kasi ang ano dito, alam kong red flag siya, pero gusto ko pa rin. Paano kayo paglalaban feelings ko? So parang tao pa rin. Okay. ano, Without disobeying God. Okay. Sige, sino una? sige. For me, Sige. kuya, Sige. partial disobedience kasi Still still disobedience. I agree. Yes. Tsaka may klase na Ay, po ako sorry. ngayong 5. Wala tayong lusot dyan. May ano? Tsaka may klase na rin po ako ngayong 5. May klase na daw siya ng five. Okay. Sige. May sasabihin ka ba? Yun lang. Yun lang, okay. So, pagpaalam lang si Yuri. Si Yuri ay kailangan na niya Okay po. umalis dahil sa Bye-bye. ibang klase. Pero thank you for your time and for being part of this episode 2 na ating Faith and pero Filter. Thank you, last Yuri. question God na din bless. naman. Sige, yun ang sabi niya, totoo yun. I agree doon. Diba? Partial obedience is still disobedience. Sige, kayo, anong take niyo dito? Ako, general naman to mapalalaki, mapababae. Alam kong red flag siya. So, doon pa lang na alam mong red flag siya. Pero parang may gusto kang ipaglaban na hindi, gusto ko siya. Parang Yan gano'n. tayo eh. Yan tayo Alam kong red flag siya, pero gusto ko pa rin. So, parang doon mo masasabi na yung red flag na ano niya is parang somehow, yun na yung nagugustuhan mo din Hindi totally yung tao. Paano ba to? Paano ka ipaglalaban feelings ko without disobeying God? Doon pa lang na alam mong red flag siya. And then, gusto mo na hindi mo i-disobey si God. Ang laking question mark. Tsaka, yung connection din kasi nun is super, parang, ano ba? Oo. Contradiction daw, sabi ni And then, Nico. yun yung tatandaan, don't compromise. Oo, yun, don't compromise din. Kasi, kung mapunta ka man dito sa tao na to, na alam mong may red flag siya, Isa siyang spicy chicken. madadamay ka dun sa ways niya Totoo. May Kasi- influensyahan ka eh. Matotolerate mo Yes, yung dahil bagay. mahal mo Oo. Dahil may feelings ka sa isang tao. Kunwari ito, sa kanya, sabihin natin, naniligaw siya. Hmm. Pero alam ko may red flag siya. Sabihin natin, cheater siya before. Ganon. Pero dahil mahal ko siya, ipaglalaban ko siya. Pero hindi. Dapat, ang tawag dun? Wala sa utak ko yung term. Hindi dapat, next please. Wala sa isip ko, yung sasabihin ko. Hindi, pero yun, basta, kung alam mo naman ang red flag, dapat, ikaw na yung umiwas. Ganon. Kasi, kapag mapunta ka dun sa taong yun, baka matolerate mo yung ginagawa niya. Or gagawin niya. Tama. And kapag ito-tolerate mo, makakompromise ka. Madidisobey at madidisobey mo talaga si God. Sa ganong paraan. And partial obedience is Is still still disobedience. disobedience. Okay, Miggy, meron ng mga ad? Ayun, first of all, emotions are fleeting. Oo. Emotions are changing. And although emotions may not be your enemies, sinabi ko nga rin is, emotions are weak leaders, kumbaga. So, Yes. ayun, if led ka ng emotions, Talo ka. Talo kasi what talaga. we feel is temporary. Pero Oo. ano ba yung Diyos, di ba? He's eternal. Tapos, He's unchanging. Yes. Kung sino siya yesterday, siya yun today. And siya rin forevermore. forevermore. So, ayun, advice ko lang, kasi, yun na, may compromise kasi. Paglalaban mo yung emotions mo dun sa, Oo. Don't ayun. compromise. Siguro dun pa lang sa red flag siya, yun na, red pa nga lang So, alam mo nang pag red,
Di ba? Assist na yung red. Ano na, di ba? warning na. Warning. Ano na yun, warning. So, pero ayun nga, Stop na. ganito na lang, sabihin natin, you do have, pinaglaban mo yung emotions mo and you do have a relationship with him, di ba? Sabihin natin that work. Pero, ano ba yung possible maging collateral nun? Paano pag yung faith mo yung naging collateral nun? Is it worth it ba? Ganon. And, ayun, siguro, tips na lang, siguro para maipaglaban mo siya in a way na hindi mo dinidisobey si God, ipag-pray mo yung tao. Yes. Ayan, siguro yun yung pinaka-spiritual Yes, faith. I agree. Ipag-pray mo siya, di ba? And parang wag mong pangunahan si Lord kasi kay Lord pa rin naman yung decision if yung relationship is pilit and wala si Lord doon. Hindi siya mag-work kahit anong try mo i-save yung relationship. Totoo. Hindi siya mag-work. So, if you really like the person, di ba? Pray for him or pray for her. Amen. Ayan. And if God will, then na yun. Yun Yun siguro yung pinaka-good news. Pero kung sariling desisyon and emotional outbursts, Hindi talaga. Compromising. Makakompromise ka talaga. Sabi nga sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Diba? So, lagi nyung tatandaan. Di ba? Pag unang puso, talo. Di ba? Oo. Kaya nga sabi ko kanina, the heart is the most deceitful above all else. Huwag mo unahan ang lagi ng emosyon o ng puso. Tsaka sasabihin nila, hindi kasi, di ba, syempre, ano tayo, kunwari, Christian naman tayo, so pwede naman natin siyang sharean para tumanggap din siya sa Panginoon. Pwede! Pero kasi, pagka hindi lahat ng tao, kagad, openly, na tatanggap sa Panginoon, pwede natin ipag-pray na he or she will, tawag dito, encounter the Lord and they will receive Christ as their Lord and personal Savior. Tama yun, okay yun. At least napag-framing kapatid. Di ba? And siguro, kung nag-grow siya, in the end of the day, kung siya talaga bumalik, hindi kayo at least, di ba? You have the same faith, you have the same spirit. Di ba? Talagang binibigay ng Panginoon. And of course, tayo rin, kapag pipili tayo, being a Christian, ito lagi natin tatandaan, being Christian, ito na yung number one requirement. Di ba dati, pag tinanong ka, ano bang ideal girl o boy mo? Bait. Gusto ko mabait, pogi, maganda, mayaman. Ano? Tayo Kristiyano, pwede pa rin yan. Pero ang number one na Christ-centered Kristiyano, same faith. Yan ang number one requirement. Bakit? Masakit sa ulo pag hindi same faith. Kasi hindi kayo same ng ano eh. Oo. Magtatalo kayo talaga. bigay Kahit sa- same ng values. Kahit sabihin mo na, masisharean ko naman siya eh. Gusto mo ma-hassle muna bago mo ano mo yun? Pero may ganon. Ganon kasi kami. Oo. Totoo naman. Na Christian na siya noon, pero ako hindi. Learn from us. Hindi, joke lang. Parang, may ganon pa din naman. Oo. Hindi naman natin totally May masasabi na may- may iwasan na Totoo yun, dapat. totoo yun. If Kristiyano ka, dapat Kristiyano din yung Pero kumbaga, ini-encourage lang natin. Na sana, pagpipili sila ng partner in life, ganun. Di ba? Yung talagang criteria nila. Number one, Christ-centered. Same faith. Pero yon if hindi naman Believer. hindi naman magiging applicable yon sa lahat. If Siguro- ever existing na kayo, huwag mo naman hiwalayan, di ba? Hindi. Actually, yun nga yung masasabi ko. Sorry, napangunaan mo tuloy. Hindi yon kung hindi man maging applicable yung Kristiyano ka tapos Kristiyano yung hahanapin mo. Pag-pray. Sabihin natin may partner ka ngayon pero hindi kayo same faith. Pray for him or her. And then, kapag may nakita ka na or may lumabas na red flag na sa kanya, Pag-pray mo pa rin. pag-pray mo pa din. Pero if alam mo na if yung future mo or kung makikita mo na yung future mo with this person, tapos mako-compromise yung faith mo, Totoo. maano mo yung parang obedience mapapalayo mo. ka Tama. kay God. Doon ka na umalis. Na parang, baka kasi mamaya, the more na magstay ka, the The more more na mas mawala ka at oo, compromise. Totoo. mas mapahama ka pa. Ganon. And yun nga, to add, love should never require disobedience to God. If feelings pull you away from His will, the most good thing or nagawin is choosing obedience and guarding your heart, even when it hurts.
Diba? Kung alam mo na yung pagmamahal mo sa kanya o yung pagpili mo sa kanya will cause you to compromise. Yun yung sinasabi natin, will cause you to disobey God. I don't think that is appropriate and I don't think that is love na. Kasi if true love talaga, it does not require disobedience sa ating Panginoon. Kasi love comes from God. So, always check yourself then and always pray for that person. Kung gusto mo talaga siya, pwede mo naman ipag-pray yun eh. Pero kung ngayon, wag mo muna siyang kumbaga, parang bigyan mo ng time ng sarili mo. Maaring hindi siya. Pero it's still your choice. Pero sinasabi lang namin yung warning na kung may nakita ka na red flag, it can really cause you to compromise. Kahit sabihin mo hindi, pwede naman nadadaan naman sa prayer yan. No. Mahirap pa rin. You cannot say things in advance kasi hindi mo pa rin alam ang galaw ng tao. And lalo na kapag yung tao na yan, nakita mo na wala siyang teachable heart at talagang, alam mo yun, hindi siya nagpapasakop or nakikinig, mag-isip ka na. So yun. Pag-pray mo siya for his or her salvation, pero kung in the end of the day, nagtagpo ulit kayo at nagkaroon ulit ng opportunity at same na kayo ng faith at same na kayong believer, then I think pwede na yun. Pero still, kahit naman believer kayo, magkakamali pa rin kayo eh. Hindi pa rin naman nawawala yun. Basta, ang mahalaga, ang focus mo, si Lord, at ang focus ng magiging partner mo, si Lord, para ang relationship mo will be a God-centered relationship. You're not perfect, we're not perfect. Pero kapag na-focus lang kayo kay Lord, magiging smooth ang lahat. Lalo na kapag may mga trials, situations sa inyong relationship. Ayun na yung masasabi ko. So, kung mahilig ka sa spicy, iwasan mo na kasi Tsaka may red flag. siguro add ko din na i-check mo din yung puso mo, baka kasi mamaya natetempt ka lang talaga. Oo. May add pa ako. Ayan. Siguro ayun na. Hindi naman sa inaano namin. Oo. Normal Pero yung parang feelings mo. Oo. Hindi Valid yan, valid baka kasi magtunog siya na Oo. ini-invalidate yung Oo. emotions. So, kumbaga, feel your emotions, pero don't let it take over you. Yes. Ayun, siguro, eto rin. Kaya rin nasabi nila Ate Charmaine Kuya Tops yun. Kasi nga, ayun nga, kahit anong gawin mo, you cannot change a person. Si Mm-mm. Jesus lang yung may pangyarihan magbago na isang tao. Tama. So, ayun din. Siguro nasa nasa yearning stage siya. Oo. Yearning stage. So, ayun, yung feelings mo ngayon, hindi ko masasabi na in a few months or in a few days mawala. Still Baka the same. still the same. Or in a few, sabi natin, few years, di ba? Mas complex pa na. Napaiba-iba nandun pa yan rin, talaga. di ba? Iba-iba naman tayo ng pero ayun nga, instead of yearning, di ba? Parang yield it to Christ. Yes. Ayun. Pero kung gusto mo ng red flag, sa Jollibee ka. Kesa sa McDo. But anyways, yun. Totoo yun. Nabanggit ka ng brands. Wag hindi namin to feel you, alam mo yun, offended or i-validate yung feelings mo. Pero yun lang, nagbibigay lang kami talaga ng paalala. If gusto mo namang, mas deepest, pumunta ka sa akin. Or pwede ka mag-chat. Pag-usapan natin yan. Oo, baka kasi, syempre, limited lang yung time natin dito. Okay? Baka may gusto ka pang marinig from us. You can, naman. Yes. And yun. Anything else before we end? This amazing Siguro Faith yung, Unfiltered. siguro yung dalawang question sa susunod na Oo, natin. balikan natin yan kasi May dalawa pa kasi. syempre meron lang tayong designated time for Yes. this podcast. Actually, ito na talaga yung dito lang ng Faith Unfiltered on the spot, di ba, na na biglang minahata kami mga Hindi nga niya alam. di ba? But glory to God for your lives with Yuri din, di ba, na nabigyan nyo ng time and nakapag-share kayo ng inyong mga testimonies and inyong mga reflections about these questions and of course, by the guidance of our Lord. Okay? So wala nang add, no? Okay Wala na? na. Sige. Ay, may ad ako. Oh, sige. Shoutout kay Nicole. Yeah, si Nicole. Nasa ang likod aming ng Director. sa Sa likod ng camera. director/cameraman/monitor. Pero yun, glory to God sa buhay mo, Nicole. Maraming salamat. And of course, to end this amazing Faith Unfiltered or this episode 2, I would like to ask for everyone na mag-pray tayo, including you na nanonood. And yun,
Magdasal tayo, magpasalamat tayo sa ating Ama namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa kaluwalhatian mo, sa presensya mo, sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat, O Lord, sa ibinigay mo mga kaalaman, mga reflections, mga wisdom, and of course, the understanding sa mga questions na nasagot namin. And thank you, Lord, for using us to be an instrument, to share your word, to share your love, to share your truth para sa mga taong nangangailangan makarinig ng inyong salita. Continuously, Lord, we ask na gamitin niyo po kami as your instrument to reach out more souls, to reach out more people na kailangan ka po sa kanilang buhay. And of course, Lord, sa mga manonood, maraming salamat. Kayo po magpala sa kanilang lahat at guide them, guide their hearts, show your glory, show your power and your presence. And of course, tayong kayo lamang po ang papupurihan sa bawat isa. And I would like, before we end, mga kapatid, kung ikaw man na nanonood, if you want to feel the love, if you want to feel the presence of our Lord, Savior Jesus Christ, if you want to accept Him as your Lord and personal Savior, sabayan niyo ako sa aking panalangin. Do it after me. Father God Almighty, the Creator of heavens and the earth, I praise you, I glorify you, I acknowledge your presence, I acknowledge your power, your goodness sa aking buhay. And of course, Lord, I am here today asking for your forgiveness, repenting, asking you to cleanse my heart. And I admit that I am a sinner, that I cannot do things without you, O Lord. I'm also here today asking you, Lord, and declaring that you died on the cross and you rose from the dead and you overcome the death. And of course, Lord, kayo rin po ang maggabay sa amin always, and we accept you as our Lord and personal Savior. Teach us, use us, guide us always. Ikaw po ang maghari sa aking buhay. Pinapasalamatan ko po ang lahat-lahat ng binigay mo sa aking pagpapala. Once again, I admit that I am a sinner, and I declare you, and I receive you as our Lord and personal Savior. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. In Jesus' mighty name we pray, one with the Holy Spirit. And all who loves the Lord will say, Amen. Amen. Glory to God kung nakasabay ka sa ating maikling panalangin. Kung ikaw man yun, I want to say na welcome to the family of God. Welcome to the family of Christ. Welcome, and I pray na nandiyan ka, nakikinig. I pray na ikaw'y pagpalain at ikaw'y continuously gabayan na ating Panginoon Diyos. And walk with Him. Yung relationship mo with Him, diba, pagtibayin mo, talk to Him always. And read the Word, read the Scripture. And if you can find a local church, attend. If you can find a fellowship with the same faith, go and have fellowship with them. Pero yon, God bless you, and yun, glory to God sa iyong pagtanggap sa Kanya. And of course, remember this day as well. Today is February 27, 2026. This will be your spiritual birthday. Welcome to the family of Christ. And yun, talagang God bless. Diba yan? So thank you so much sa lahat din mga manonood. Thank you. Thank you, Miggy. guys. Thank you, Char. Parang daming audience. Thank you, Miggy. Thank you, Char. Thank you, Nicole. And si Yuri din na pumasok na. And sa mga nanonood, thank you so much for making time, for listening, and for watching this video. And let's look forward for more Faith Unfiltered for episode 3 and the rest. Diba? At gamitin pa tayo ng Panginoon Diyos para sa mga katanungan Yes. na kailangan nilang ng kaliwanagan. Di ba? Yun, glory to God, lahat po ng papuri, pasasalamat at credit sa ating Panginoon Diyos.
To God be all the glory at maraming salamat. Bye-bye, guys!